Face bump muna o kaya siko, wag lang tadyak ang iyong katabi. Yan. Hallelujah. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon, magkakasama ngayong umaga at sa pag-aaral po ng kanyang salita. At kaya na po ng ating alam, mga pinakaiibig, ang ating 2022 theme ay Satisfied Living. At yan po ang patuloy natin sisikapin na pagbatayan ng ating mga mensahe sa likod ng pulpito ng ating Diyos sa ating pagsasama-sama, satisfied living. And may tuturing po, simula ngayon ay yung kabilang mukha naman ng ating theme, satisfied living. Yung no to worldly pursuits. Yung pagtanggi, yung hindi, ayaw ko na yan. Sa mga ika nga po'y makamundo o ayon sa dikta ng sanglibutan na hinahabol-habol natin. Yun yung ating pinaglalaanan ng ating panahon, ng ating buhay. And we start to say no to worldly pursuits. Yan po ang magiging talakayan natin, mga kapatid, hanggang sa matapos ang taong ito. Dahil sabi nga po natin, yung tema natin, pinagbatayan dun sa Psalm 16, 1 to 11, especially yung last verse. Ito yung ating 2022 theme verse. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with the eternal pleasures at your right hand. Yan po yung ating ayun po ang ating theme verse, mga kapatid. At bilang pag-review pa rin po, bilang parang para makatalon tayo dito sa pangalawang bahagi naman ng ating talakayan, naalala nyo pa po marahil yung sa unang mensahe ng taong ito, yung proposition ng message. Ang sabi natin, God's ultimate goal in the world. Dili ba kundi yung kanyang kalwalhatian. Ginugusto na mapapurihan po natin lagi ang ating Panginoon. God's ultimate goal in the world, His glory, and our deepest desire, yung ating namang malalim na hangarin na siya po'y, na tayo po'y magkaroon ng kagalakan talaga, kasiyasiyang buhay, ay they are one and the same. No? Pareho lang po yan. Why so? Because God is most glorified in us when or as we are most satisfied in Him. At pansin niyo po mga kapatid, nabanggit din natin sa mensaheng iyon, yung sinabi nga ni Oswald Chambers sa kanyang aklat na my utmost for His highest. My utmost for His highest. Sabi niya, God gets the praise. We get the pleasure. Yung bang ganung ugnayan sa ating Panginoon, talagang kasiyasiya sa ating mga buhay, mga kapatid. Sabi nga ay yung kapurihan sa Panginoon, pero yung kasiyahan sa atin. At pagkatapos po noon, ay nagkaroon tayo ng serye ng mga mensahe sa paksa naman na the churches, ang tugon ng iglesia, the church's response to COVID-19. Dili ba kundi yung heaven-sent revival. Heaven-sent revival. Ang church, particular na tumutukoy sa, in our context, ang Marikina Christian Fellowship, and the whole body of Christ for that matter. Kasi nga po, saklaw ng nakaraang mga kasagsagan ng COVID-19 na ito na hanggang ngayon po, nasa atin pa rin ho. At sinasabi po na unti-unti may pagtaas ng mga incidences ng COVID-19. Bagaman hindi pa po ganun ka-alarma, sabi nila, pero ang trend po ay paakyat. Sinasabayan pa po ito ng dengue, mga kapatid. So, dobling ingat po tayo sa isang banda at sa kabilang banda nga ay wag naman nating hahayaan na ito ay makasupil sa atin. The church's response to COVID-19, ang heaven-sent revival. Guided by the truths, dun sa mensahe po, bungad na mensahe ng ating serye na to, na sabi niya, sa ganitong mga panahon, sa ganitong mga kalalagayan,
Una, nagsasaad po na yung pong sabi, the people will seek the Lord. People will seek the Lord. Kaya tayo maaaring pinapadaan dito sa mga bagay na to, ayaw man natin, para po ikangay antigin ang ating mga damdamin na hanapin ang Diyos. Habang sinusulat ko po itong review natin na to sa ating mga mensahe, I came across dun sa sinabi ni John MacArthur sa kanyang aklat, nasabi po niya, parang hinamon-hamon niya itong sinasabing ito, that people will seek the Lord. Kasi, batay po sa Romans chapters 1 to 3, sa pagtalakay niya pag-aaral ng aklat ng Roma, napansin niya, ang sabi mismo daw ng Diyos, no one seeks God. So parang hindi daw natural na masabing people will seek the Lord sa gitna ng mga sitwasyong katulad nito. Maaaring tuturin po kasi sinasaad ng Biblia yun. Pero ang katotohanan po, baka naman ang nagagawa natin, we don't seek God Himself, but we seek what He can do for us. Malaki pong pagkakaiba nun, mga kapatid ko sa Panginoon. Kalimitan, nandun tayo sa hinahanap natin talaga yung idea na ano bang magagawa ni Lord para sa akin sa ganitong kalagayan ko, but not Himself. Not Himself. So panahon po, sabi niya, people seek the Lord. At yung pangalawa naman, that the Lord will reveal Himself. Hanapin natin siya at magpapakilala naman po talaga siya, mga kapatid ko sa Panginoon. Napapatunayan natin yan time and time again sa ating pong mga karanasan, sa ating mga buhay. He will reveal Himself. Sa bayang Israel, talagang nagpakita siya. Siya yung hari, siya yung Redeemer, siya yung kanilang Panginoon Diyos, Almighty, sa kanyang mga paggawa ng mga miracles here and there sa kanilang mga buhay, sa kalatagan ng panahon ng kasaysayan sa lumang tipan. At alam nyo, sa likod nun, merong daladalang mensahe si Lord sa kanyang pagpapakilala. At sinasabi niya, do not be afraid. Natatandaan yung mga mensahe pang yun, mga kapatid ko? Sabi niya, do not be afraid. And we have concluded that series with a challenge as portrayed by Elijah. Alam niyo yung pangalang Elijah? Eli, God, Yahweh, the Lord Almighty. So, Elijah, ano po yung hamon na ibinigay niya sa pamagitan ni Elijah doon sa 1 Kings 18. Yung contest ng ni Elijah, nag-iisang propeta ng Diyos, sabi nga, at tapos 450 na mga propeta ni Baal at ni Asherah. Nagpatayo po ng kanikanyang mga dambana. At ang usapan po, tatawag sa kanikalang Diyos na kinikilala. At ang Diyos na magpapadala ng apoy, siyang kikilalanin ng Diyos ng Israel. Ang tinding hamon. Pero ang sabi nga natin, by way of observation, bakit ba kinailangan pang humantong dun sa panahon na yon, dun sa yugto ng buhay nilang yon, parang nilalagay ang kanilang Panginoon sa level ng ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi po hindi po dapat. In our case, ang idea po, pinakita ng Panginoon sa pamagitan ng karanasang iyon, it is never too late for God. It is never too late for God. And so, maging sa ating personal na kalagayan ngayon, para bang nandun ba tayo sa sitwasyon na parang malapit na sa dulo ng ating lubid o tali. Kakapusin na, mauubos na. But it was never too late for God in that case, and the same so in our case. So, ang ating pong quotation dito, ang sabi niya, no situation is ever so hopeless that it is useless to pray. Wala daw pong sitwasyon na pwedeng sabihin natin, wala nang pag-asa pa. So anong saysay pang manalangin? Hindi po. Ang malimit na sagot natin sa lahat ng mga bagay na humihigit pa sa ating mga sitwasyon ng buhay, panalangin, pagtawag sa ating Panginoon. And He is always there, mga kapatid ko, sa Panginoon. Lagi po siyang nariyan. At sa patuloy natin kinokot, no church can become so compromising or backslidden that God cannot send fresh, new blessing.
Kahit na sabihin natin, sadsad talaga sa pagtalikod sa Panginoon ng isang manampalataya o grupo ng mga manampalataya, parang iniwanan na si Lord, pinabayaan ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. No church can become so compromising or backslidden that God cannot send fresh new blessing. Magpapadala at magpapadala ang Panginoon natin, mga kapatid, ng sariwa, bagong pagpapala. Yung klaseng pagpapala na hindi mo pa naranasan sa nakaraan. Fresh, new blessing. Satisfied living. At sabi nga po natin patuloy pa, no people, bayan na to, personal, iglesia, tapos ito, no people has ever become so sinful that God gave them up and no longer yearned to save them. Magpakasama na ang anumang bansa, mamahalin at mamahalin pa rin yan ng Diyos. Tutugis-tugisin pa rin po yan ng kanyang banal na pag-ibig. And then, the mini-series on the book or letter of Paul to the Philippian church, with its main theme, Joy in Christ. Joy in Christ. Sinad nga po sa unang mensahe nung serye na yon, joy is the Christian's most obvious advertisement that he or she has something, sabihin na natin tuwiran, someone that can make a difference in life. Joy in Christ. Joy is the flag flown high over the castle of our hearts, announcing the King is in residence there. Natatandaan niyo pa yung ating maikling kanta? Yung mga kabataan natin ngayon, hindi naman masyadong narinig yun. Yung bagong genre. Ano yung genre? Genre pa kayo. Yan po mga kapatid. Jesus is Lord, Jesus is King. Review pa lang po yun. Satisfied living. Satisfied living. At simula naman po ngayon, mga kapatid, paghandaan po nating pakinggan ang mga mensahe na inihahanda, tumitingin sa kabilang mukha ng satisfied living, which is saying no to worldly pursuits. Saying no to worldly pursuits. The New Testament challenge today, what in the world? Para bang gagamitin natin yung phrase na yon at susuriin natin yung salungatan na kalagayan ng Diyos at makamundong estilo ng pamumuhay upang sa gayon lubos-lubusan talaga nating maranasan yung kasiyasiyang buhay kay Kristo Jesus. Hallelujah. Basahin nga po natin muli yung teksto nating pag-aaralan ngayon at babasahin ko po para sa inyo, mga kapatid, mula dito sa bagong tipan na Biblia, ang salita ng buhay. Ito po ay isinalin na bagong tipan noong 1977 at ang grupong nagsalin po nito ay pinangunahan ng isang lalaki ng Diyos na si Faustino Ruivivar Jr. Sa kanya pong kapanahonan, graduate din po ito ng Phoebus at pagkatapos naglingkod bilang misyonero sa New Tribes, and then nung makabalik po sa Manila ay pinangunahan po niya yung Every Home Crusade. Ang layunin po ng Every Home Crusade ay magkaroon po ng isang babasahing Kristiyanong babasahin, Bible tract, ang bawat bahay sa buong Pilipinas. Kaya Every Home for Christ. At kahit po doon sa mga kanugnugan na lugar, halimbawa, may mga para ka makarating sa isang lugar diyan, magbabangka ka sa isang maraming pong buhaya na ilog sa Palawan, pupuntahan po yan para abutan ng isang babasahin tungkol sa kaligtasan kay Kristo. Every Home for Christ. Yung mama na yan,
ang nanguna po sa grupo nagsalin nito. At sa pagkakasalin po, ang sabi niya, I'll read with you again, Matthew chapter 16, 24 to 28. And alam po natin ngayon ay buwan ng wika. Yan, kaya Tagalog po muna tayo sa pagbasa. Ang sabi po niya, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang nag-iibig na maging alagad ko ay kailangang tumanggi sa kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus at saka sumunod sa akin. Sapagkat ang ayaw magpasakop sa akin ng kanyang buhay ay mawawalan ngayon. Subalit ang naghahandog ng kanyang buhay sa akin ay hindi mawawalan ng buhay. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kahit makamit man niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang buhay? May babayad kaya siya para makuha niyang muli ang kanyang buhay? Sapagkat darating ako balang araw, nakasama ang aking mga anghel at taglay ang kalwalhatian ng aking Ama. At hahatulan ko ang lahat ng tao ayon sa kanyang mga ginawa. Time-time kong sinasabi sa inyo, may ilang narito ngayon na hindi mamamatay hanggat hindi nila ako nakikitang dumarating sa aking kaharian. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Yung pong ating pag-uukulan talaga ng pansing mabuti ay yung verse 26. At kinapapalooban po ng dalawang tanong. Nagtatanong si Lord dito sa kanyang pagsasalita. Nagtatanong po siya. Pero bago po natin tingnan yon, kapatid, ako muna ang magtatanong sa inyo. Okay po? Pwede po? Ano ang pinakananasa-nasa mo sa iyong buhay ngayon? Kung ikay magiging ginusto mong maging, di ba, sa mga bata, anong gusto mong maging? Yan. Kung ikay magiging ginusto mong maging, o makamit ang anumang ginusto mong mapa sa iyo, ano kaya iyon? Ano ang pipiliin mo kung meron kang mga bagay na pagpipilian sa iyong harapan? Kaya sa usaping ito, mga minamahal, ang pakinabang at kawalan o kalugihan, saan panig ka kaya malalagay? Siyempre, kung sa natural na pag-iisip ng tao, kalakalan, dun sa makikinabang o mapapakinabangan. Pero baka po mabaligtad sa ating kamalayan yung ayon sa pagkaunawa natin doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya pwede pa rin pong akala natin ay pakinabang sa atin, pero yung pala'y kalugihan. No? So, ang direksyon na tinutungo ng ating mensahe, true prophets are not really known until we gauge them against the losses. Yung totoong pakinabang may tuturing. Hindi po talaga malalamang ganun nga hanggat hindi natin ika nga po'y yung pang tinitimbang, inaayunan dun sa mga baligtad nito against the losses. True prophets are not really known until we gauge them against the losses. Hindi po natin talaga malalaman ang mga totoong pakinabang hanggat di natin sila pasusukat, salungat sa mga kalugihan o kawalan. Allow me for a personal testimony sa bagay na ito. Looking back, nung pong ang inyong lingkod ay magpasya na sumunod sa tawag ng Panginoon for full-time ministry, nakaplano na po ang posibilidad na makatulong na ako sa aming pamilya, sa aking mga magulang, para sa pamilya namin. 8 po kami magkakapatid
Ako po ang tumatayong panganay at si tatay lang po ang nagtatrabaho sa amin. So, pagkatapos ng high school, in-enroll ako ni tatay sa isang pag-aaral ng tungkol yung sa IBM machine. Ito yata po yung parang panimula ng computer. Pagkatapos po, in-enroll ako sa UE Manila ng secretarial course. May kurso pong pang 2 taon lamang at matututo ka na ng mga pag-type at kung ano pa for clerical work. Kasi po, gusto ka agad ni tatay na makatulong na ako. No? Papasok niya ako sa kanyang trabaho, kung posible magkaganon, and makatulong na nga po. Pero yung tawag ng Panginoon, no? Hindi talaga, kumbaga, giyagis po sa aking kalooban ang bagay na yon. Yung pong ginusto ng aking magulang, gusto ko rin po. Pero mas nagahari po yung pagsunod sa kanya. Making the long story short, kahit na po sumuway ako sa kagustuhan ng aking mga magulang, binigyan po ko ng scholarship ng church na pinupuntahan po namin, dinadaluhan namin. Kung kaya, nakatapos po sa pag-aaral. But all along, yung una pong semestre ng aking pag-aaral sa UE, hindi po ako nakauwi ng bahay. Dahil alam ko, galit ang aking magulang, lalo na si tatay. Matindi po yung salitang binanggit niya sa testimony sa aming prayer meeting na nasabi niya, I was condemned without trial. Parang pinagkanulo ko siya. Nilabag ko yung kanyang kagustuhan para sa akin. And yet, as time passed by, mga kapatid, nalaman ko mula sa iba na kapatiran, may pagkakataon sa kwentuhan grupo-grupo, parang iba na yung tono ayon sa aking narinig dati. Iba na ang tono ni tatay. Para bang meron na siyang kahit na gakudlit man lang na pagmamalaki na yung kanyang anak ay magpapastor. Yung po yung nagpalakas ng loob sa akin. Umuwi ako, galing sa church. Bago ko bumalik sa dorm sa Phibias, umuwi muna ako. Ang sumalubong sa akin si nanay sa pintuan. Sabi niya, punta mo si tatay, nando sa kwarto. Awang po ng kaunti yung pinto. So pumasok po ako at pagluhod ko sa kanyang harapan ay humingi ako ng tawad kay tatay. Alam mo yung tanong ng tatay, kumain ka na ba? Tapos ang kwento. Magkasabay po kaming kumain ng hapunan. At wala nang pinakamasarap na hapunan, kundi yung bagay niyo, pangyari niyo. Kung kaya't hanggang ngayon, buong puso kong pinagpapasalamat sa Panginoon and no regrets that I am called by God serving Him all my life. That's how much I value the calling of God. And then, sabi nga po rito mga kapatid, yung no holding back doon po sa kapahayagan. Kasi po kung hindi ako sumunod sa tawag ng Panginoon, baka ako'y naging sundalo. At sabi ko nga po, pinaikli ko lang ang aking testimony. Sabi ko nga po, kung ako'y naging sundalo, baka una, naging rebelde akong sundalo. O kaya po, pinakawalang-wala, wala na ako sa mundo. Sundalong may hawak ng M316. Pero ngayon po, sundalo ng Diyos na may hawak ng aklat na mayroong kapahayagan, 1:3:16. 3:16 pa rin. 16 pa rin. Yan po ang biyaya ng Panginoon. So dito po, mga kapatid, dalawang tanong. Ang unang tanong, unang bahagi ng verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kahit makamit niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang buhay? Seryosong tanong.
What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Mga minamahal, alam po ni Lord ang sagot sa kanyang tanong. Kasi po, maging sa kanyang ministry here on earth, ang bungad ng kanyang ministeryo ay yung pong natatanda nyo pagkabautismo ni Juan sa kanya, sa loob ng 40 araw, 40 gabi sa ilang, nanalangin siya, nagayuno siya, walang kain, at nakipag-ugnayang mabuti sa kanyang ama, inaugurating his ministry here on earth. Tinuksos-tuksos siya ng dyablo. At doon po sa isang pagkakataon, tila yung pangatlong sigwa ng tukso sa kanya ng dyablo. Sabi ng dyablo sa kanya, dinala po siya sa medyo mataas na bahagi ng lugar. Mataas na po yung lugar na kinalalagyan nila. May mas mataas pa po. Isang gusali sa tuktok noon. Pinakita po ng dyablo kay Jesus yung lahat ng mga kaharian sa paligid hanggang sa abot ng kanyang matatanaw. Sabi ng Satanas, nakikita mo lahat ng yan? Ibibigay ko sa iyo lahat yan kung ikay luluhod at sasamba sa akin. Mapapasoy lahat yan. Sasambahin mo lang ako. Alam ni Jesus ang sagot dito sa kanyang unang tanong. Hinarap niya ito. Para sa iyo, para sa akin. Ang sagot niya, as it is written, umalis-alis ka nga dyan, tsupi, Satanas. Pakialamero ka. Umalis ka dyan. Sasambahin mo. Walang iba, kundi ang Diyos lamang. Wala nang iba. Kapatid, nahaharap tayo sa ganun ding kalalagayan sa ating buhay pang-araw-araw. Tukso dito, tukso doon. Hamon ng kaisipan, gagamiting mga pagkukumpara-kumpara ang kapaligiran. Merong sila, wala ka nito, etc., etc. So papasok po, iba-ibang klase ng mga tukso dyan. At ang kinauwian, lahat ay, ito ba ang alok ng mundo? Ito ba ang pwede mong isipin sa alang-alang sa pagharap mo sa iyong buhay sa araw-araw sa mundong ibabaw? As Satan offered the Lord ng mga bagay na yun, yung kariktan ng mundo, yung power, yung influence, yung popularity, lahat-lahat na. Sasambihin lamang ng dyablo. Tinanggihan po ni Lord. No to worldly pursuits. Jesus the Lord refused to bow down to Satan. Ano nga po ba ang pakikinabangan ng mundo kung tinanggap ni Lord Jesus yung alok ng dyablo na sambahin siya ng ating Panginoon? Natatanong po ba natin yon? In reality, ano ba talagang pakikinabangan ng mundo kung nagpainuhod si Jesus doon, sambahin ang dyablo? Ay, wala po. As in, wala. Nambobolat ng dadaya lamang dyablo. At yan pa rin po ang kanyang gawi sa ating kapanahunan upang tayo, huli niya, madagit niya. Maraming mga tao ngayon ang lumuluhod at sumasamba sa dyablo para makatanggap ng panandaliang pakinabang lamang sa dambana ng daigdig ng kamunduhan. We compromise our stand about the Lord Jesus Christ for anything na kumikinang o kay nakapagpapasiya sa ating mga kalooban dito sa mundong ibabaw. Sa aklat ng mga Hebreyo, kabanatang 11, may bell. Kabanata, maano po yung aking tenga, mga kapatid. Mga Hebreyo, kabanatang 11, talatang 24 hanggang 26, sinasabi po sa atin na dahil sa pananampalataya, nagmalaki. Nung malaki na po si Moises, pinagmalaki niya. Tumanggi siyang
matawag na anak ng prinsesa ng Ehipto. Pinili pa po niya ang makipagtiis sa kahirapan sa bayan na hinirang ng Diyos kaysa panandalian lamang na kaligayahang dulot ng kagandahan ng buhay doon sa Ehipto. Sa verse 26, mababasa natin, higit niya pong minahalaga ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa magtamasa ng kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang pag-asa niya'y nasa gantimpala ng Diyos. He could have been known as the son of Pharaoh's daughter and thus have the treasures of Egypt at his disposal. But he chose rather to be identified with the people of God. Bakit po? May tanong natin. Tiningnan po ni Moises ang mga bagay-bagay mula sa pangwalang hanggang pananaw. Ang lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw, temporal. Mawawala at mawawala yan. Pero tiningnan ni Moises ang doon sa pwedeng pakinabang mula sa Diyos, gantimpala ng Diyos. Dahil po yun ay pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan. Isinalang-alang niya ang pinakatampok o yung pinakahuli na gantimpala. Dili ba kundi yung enjoying God's presence both here and for eternity in heaven. While the ultimate reward of the life of sin is eternity in hell, forever separated from God, meron pong malaking pagkakaiba ang bagay na yon. Nabuhay po si Moises ng 120 years. At kung hahati-hatiin po yon, 40 years doon sa palasyo ng Ehipto, tapos pinalis po siya doon dahil pinagbintangan po siyang pumatay ng Egyptian soldier. Tapos tumakas po siya 40 years doon sa ilang nangalaga ng mga tupa ng kanyang biyanan. And then 40 years kasama po ng piniling bayang Israel, iniligtas po sa pagkalipin sa Ehipto. Mahabang panahon na rin sana may tuturing na pwedeng nagpasasa, nagpakasarap sa yaman at kariwasaan ng Ehipto. Kung halimbawa, buhay si Moises sa atin ngayon, at magkakaroon tayo ng pagkakataon matanong siya, ang tanong natin sa kanya ay yung bang naging tama ba yung pagpili niya? Treasures of Egypt, son of the Pharaoh's princess, or sabihin nating kasakitan sa pagpanig sa kanyang bayan. Ano kaya ang palagay niyo isasagot ni Moises? While our possible answers could be pabago-bago, but Moses deeply can answer but one and only one. He will choose God's favor. Sa kasaysayan ng mundo, marami tayong alam na mga personalidad na pwede pong may mapangahasa natin masabi, nagkamali ng pagpipili. Adolf Hitler, ang promotor ng Holocaust, pumatay ng mga higit sa milyong mga Hudyo. Kokonti pa lang na panahon ang kanyang buhay kumpara kay Moses. Si Moses, nandun po sa piling ng Diyos sa walang hanggan, higit ng libo-libong mga taon na. Adolf Hitler, baka 6 na taon pa lang pa, kaya o paano pa man, pero nasa impyerno. Dahil nagkamali ng pagpipili. We are told that Moses
esteemed the reproach of Christ. Yung kahihiyan ni Kristo nung ibayubay siya sa krus, yun po kay Moses, pinahalagahan niyang mabuti. Nagawa niyang ipagpalit yun doon sa kayamanan ng Ehipto. At ano sa atin, mga kapatid, in our pursuits to worldly things, ito ang isang pampagising diwa na pangusap. The worst thing the Lord had to offer Moses was the reproach of Christ. Yun daw pong pinaka-pangit na, pinakamasama ng bagay na pwedeng ialok ng Diyos kay Moses, yung kahihiyan ng krus ni Kristo. The best thing the world had to offer him was the treasures of Egypt. Yung pinakamaganda na, pinakayaman na ng Ehipto, ang inakalang pinakamabuti ng maialok kay Moses. Pero alam po natin sa kasaysayan, pinili pa rin ni Moses ang kahihiyan ng krus ni Kristo. At yun po ang di na nagpalingon pa sa kanya sa nakaraan. Di na po niya balikan pa ang Ehipto. The final profit of the choice, ika nga po sa ating mga kalalagayan, must be measured after death. Because death is not the final, but it is a transition to the next and the next, in short, eternity or forever. Ang ikalawang bahagi ng tanong ng Matthew 16:26, and I read with you, may babayad kaya siya para makuha niyang muli ang kanyang buhay? So yung una po, nasagot. Ulitin po natin. Alam ni Jesus ang sagot sa kanyang tanong. What can a man give in exchange for his soul? If you might remember, gentlemen and ladies, in your reading of the scriptures, and kapag kayo mabut na sa aklat ni Job, doon sa kanilang, ika nga po'y balik-balikan ng mga usapan nito kanyang mga kaibigan. Supposedly, mga kaibigan magbibigay ng kaaliwan sa kanyang kalagayan, naging miserable comforters pa itong mga ito. Natanong niya, itong mga kaibigan niya, si Job, doon sa Job chapter 27 verse 8, for what hope has the godless when he is cut off, when God takes away his life? Pag namatay na ang walang Diyos na kinikilala sa kanyang buhay, anong pag-asa meron siya? Sa lumang salin, sa Ingles, what is the hope of the hypocrite though he has gained? Akala niya, nakinabang siya sa mundong ito when God taketh his soul from him. Wala po eh. Wala po, mga kapatid. Magising po tayo sa katotohanan yan. Ano man ang hinahabol-habol natin, alok ng mundo sa atin, ano mang pinapangarap natin, ano mang ginugusto natin maging sa ating mga kabataan, ano man yon, basta alok ng mundo, walang kabuluhan. Ang aklat ng Ecclesiastes, basahin po ninyo, ang pinakatema ng Ecclesiastes, ang mangangaral, sinabi niya ulit at ulit, batay sa kanyang karanasan at sa revelation na binigay sa kanya ng Panginoon by His Word, meaningless. Nothing. Walang kabuluhan. Lahat walang kabuluhan. Mga kapatid, kailangan natin sukatin ang mga bagay-bagay sa pangmatagalang kalalabasan. Long-term consequences. Ano ang ibubunga nito? Saan ako dadalhin ito? Ano mangyayari sa akin dito? Before you launch into it, isip. Ano ang mahihita mo sa drugs? Panandaliang high ng alak, limot sandali ng problema, at bukas makalawa ikaw na ang problema dahil sa paglaklak mo. Pampalakas loob daw yon, pero pangpahina ng tuhod. Hindi mo na kayang pagtanggol ang iyong sarili. Sa mga computer games,
pahusayan, pataasan ng mga scores. Husay ba o baka handusay ka na dahil sa puyat at pagkahok dito? Buwang ka na. Forms of sexual perversions may give us powerful, exotic sensations, but they do not last long. Ang milyon-milyones mo sa bangko, magbibigay sa iyo ng pakiramdam mo, makapangyarihan ka na. Pero hanggang saan? Ang tanong ni Lord, what is the true value of these things in life if in gaining of them we lost our own soul? Sa Lucas Kabanatang 12, may kwento pong nakapaloob doon sa pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad at mga tao. Mababasa po natin yung salaysay tungkol sa mayamang, yung po bang mayaman na, yumayaman pa. Lumit na tuloy yung mga kamalig na nakatayo na dahil sa dami ng kanyang ani. Na problema siya. Anong gagawin ko dito sa sitwasyon kong ito? Wala na akong paglagyan ng aking kayamanan. Naisip po niya. Gigibay niya lahat ng mga kamalig na yon, magtatayo siya ng mas malalaki pa. Di nangyari. At kausap po niya yung kanyang sarili. Ang sabi niya, marami ka ng naipon para sa maraming taon. Magpasarap ka na ngayon. Kumain ka at uminom at magpakaligaya. Yun nga po, nangyari, bahagi ng kwento, sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang, kamangmangan pala yun, ano? Yung mga plano mo dito, plano mo doon, ng mga pagpapasarap, pagpapalaki ng yung mga kayamanan dito sa lupa, kamangmangan pala yun. Instead pa, mga kapatid, sa ibang pagkasalin from the Greek text, ikaw na hangal. Mas madiin po yun kaysa doon sa mangmang. Kukunin ko na ang kaluluwa mo ngayong gabi. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Wow. He thought he had great profit, but he lost it in only one night. Isang gabi lang po, ubos yung kanyang kayamanan. He thought, nakala niya sa kanyang sarili, he was wise. He thought himself wise. God thought him as a fool. You and I have one estimation of our own condition, and God another. Meron kang pag-estima tungkol sa iyong kalagayan. Pero ang Diyos, meron din. Meron din, kapatid. Maganda na may tanong at masagot natin. Ano po kaya ang naiisip o tingin ng Diyos sa ating kalagayan? What is God's estimate of our soul? Again, the question of the Lord. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Gentlemen and ladies of God's congregation, as far as God is concerned, our soul, tayo, sarili natin, as far as God is concerned, our soul is the most valuable commodity that we possess because it is eternal.
The rest, wala na. Dito lang sa mundo yan. Pero ang kaluluwa mo, ikaw na ang pinakamahal na ikaw po'y bagay na pinapahalaga ng Panginoon. Because it is eternal. All the material things we have are but temporal. In fact, that includes even our body. Ano man pagsisikap natin sa ating katawan na yan, hindi po yan walang hanggan. At kung ang katawan natin tatagal ng higit na 100 taon, lagay na natin doon, peg natin, 100 taon. Ngayon po, nakaburol pa rin yung ating dating Pangulong FBR. Namatay po siya sa edad na 94. Tapos, yung kanyang kasamahan doon sa EDSA, ay si JPE, Juan Ponce Enrile, buhay pa. At personal legal counsel ng ating bagong Pangulo, 98. Ilagay natin 100. Pero, ano yon? Gaano yon kung ikukumpara natin sa eternity? Ang kasagsagan ng buhay natin, ang pinagpapagkalan natin mabuti, yung buhay natin dito sa mundo, araw-araw, ano pa ang aking magagawa? To preserve my life here on earth. Kapatid ko, hindi po yun eh. We must look at dun sa pananaw ng Diyos, pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan, kapatid ko sa Panginoon. Ito pong matindi. In the 100 or so years na ibibigay sa atin ng Panginoon, we are determining our eternal destiny. Binibigyan ka ng Lord ng mahabang panahon, at least sa sukatan ng mundo, 100 years. Parang pagkukulan mo naman ng pansin ngayon, kapatid ko, ay ang eternal destiny mo. So that, anuman ang edad mo ngayon, tiyakin mo ang iyong pangwalang hanggang kalagayan. Ang isang pandaraya ng dyablo ay may sapat kang panahon, may sagana kang oras para ituon ang iyong buhay sa Diyos. Saka na yun. Meron ka pang, halimbawa, 100 years ka nga. Ilagay mo na sagad-sagad, 99 years. Gugulin mo na yan sa iyong pansarili. Tsaka ka magbalik loob sa Lord sa last year mo. Hindi po mangyayari yun eh. Kasi, kung tutusin nga, dalawang bagay po. Una, hindi natin malalaman kailanman gaano ang oras na meron tayo. Tama po. Salamat sa Lord, magkakasama tayo ngayon. Ako po, sa akin na lang po, wala akong kasiguran, makikita nyo pa ulit ako sa susunod na linggo. Sino pong gustong makakita pa sa akin sa linggo dito magkasama? Tingnan nyo, sobra sa kalahati yung ayaw. Pangalawa, kapatid ko, sa isang banda sabi na, di natin malalaman kailanman gaanong oras mayroon tayo. Pangalawa, matindi ring isipin yan. We haven't really started living until we turn our life over to Jesus Christ. We haven't really started living until we turn our life over to Jesus Christ. At sa totoo lang, may narinig na po ba tayong nagsabi, masaya sa pagsasabi na siya ay nakapaghintay pa ng matagal bago niya nakilala si Kristo at nag-enjoy man ng kanyang buhay bago siya naging Kristiyano dahil akala niya killjoy ang pagiging Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Ako po, wala pa akong narinig na gano'n. Laking pasalamat ko. Sa halip ay parang, bakit ngayon ko lang nakilala si Lord? Bakit? Sana noon pa. Parang tipong ganun. In closing, basahin po natin
ang 2 Peter chapter 3. Bilang pagtatapos po, 2 Peter chapter 3, 10 to 14. Wika po rito, darating ang araw ng Panginoon na parang isang magnanakaw. Sa araw na iyon, maglalaho ang langit kasabay ng kakilakilabot na ugong. Matutunaw ang mga elemento dahil sa matinding init at matutupok ang lupa at lahat ng nasa lupa. Dahil matutupok ng gayon ang lahat ng bagay, dapat kayong mamuhay ng matuwid at banal, yamang hinihintay at kinainipan ninyo ang araw ng Diyos na siyang lilipol at susunog sa kalangitan at tutunaw sa mga elemento sa matinding init. Subalit, ayon sa kanyang pangako, may inaasahan naman tayong bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kabanalan. Kaya nga, mga minamahal, yamang yan ang inyong hinihintay. Magsikap kayo upang madatnan niya kayong namumuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan. Hayaan na po natin ang salita mismo ng Diyos na ating binasa ang maging conclusion ng kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyong lahat.